Salamat, Lord, sa kadang tao nining kalibutan na. Usami nga imong gitagaag tsansa nga makasimba kanimo, makaawit sa mga pag-awit sa mga pagdaig nga para kanimo. It is an honor, Lord, to glorify your name. It is an honor, God, to worship you. Salamat, Ginoo, nga wala gayud kay hunong nga nagapanglihok sa among matag usa ka kinabuhi. Nining adlaw among tinguha, Ginoo, nga madawat ang mga butang nga imong gitagana para kanamo, Ginoo. Salamat, O Dios, that your presence is here today, working and moving in the midst of us. Ako nagaampo, Ginoo, that you will search every heart, every soul nga niya nga dapit, Ginoo. Ikaw makigtagbo sa imong mga katawhan o pinaagi sa imong mga pulong, magatagbaw ka, magapuno ka sa matag panudlanan sa imong mga katawhan, Ginoo. Salamat, Lord, nga ang imong mga pulong gahom kini nga magahatag og kinabuhi, magahatag og paglaom, magaayos sa matag pamalatian, magatagbaw sa matag panudlanan, ug ang imong mga pulong magadalag kausaban sa tanang magadawat, sa tanang makadungog ni ini, Ginoo. Salamat, Lord, samtang kami magapadayon sa pagsimba kanimo. Padayon ikaw nga magapamuhat sa among matag usa ka taliwala. Among gihalad kanimo lamang ang tanan. Pagdaig, pagpasalamat, pagpasidungog, pinaagi sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen ug amen. Praise God, nasayod yun ko nga kitang tanan nakasinati gayon sa presensya sa Ginoo. Okay, so ato sang ipahilo ng atong kaugalingon. Isa tong kaion, mangihig, isa tong giuhaw, aron unya dili na ta ma-disturbo no sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kay usa kini sa mao gini ang pinaka-importante sa atong panimbahon. Dili gyud pwede nga dili ta makapamati diha sa iyang pulong. So karon mga igsoon ato gayong i-welcome ang pulong sa Dios nga pagadalon ni Pastor Ferlo Gumintan. Amen. Mayong buntag natong tanan. Hallelujah. So nini nga kabuntagon, padayon tas pagsimba sa atong buhi nga Dios, pinaagi sa pagpamati sa iyahang mga pulong. Hallelujah. Panunas tanan akong gipasalamatan ang Ginoo sa mga kadaogan nga iyahang gipasinati kanatong tanan. Share naman tos pastoraanan kaganiha. Salamat kaayo sa matag-usa nga nagatabang sa mga pag-ampo. Salamat po kaayo sa inyuhang paggahin sa inyuhang finances atong last Sunday sa atong special offering og nadawat to nilang rev ang ato ang financial nga kanang gi-share alang sa maong medication ni Pastora Adel. So, ginagmay lang to siya, pero dako na kayo katabang, dako na kayo kahimuan, og mas dako kayo og nahimo ang mga pag-ampo. Amen. So salamat kaayo nga nagapadayon mga pag-ampo. And ang status ni Pastora karon is kita man nato paspas ang iyahang recovery. Salamat sa Ginoo. Padayon nato i-declare nga matuman gyud that today or ugma ba to?
no? So today or ugma ibalhin na siya sa regular room. So igawas na siya sa ICU. So grabe kayo nga pagpamuhat sa Ginoo kay during the operation ang kuan sa doktor is that ang operation is mga 6 to 8 hours. And na-consume yun niya ang 8 hours. Salamat sa Ginoo nga after the operation, pagdala ni Pastor Adel dito sa ICU, tiod-tiod yun. May pagpa-plaster niya dito sa ICU, tiod-tiod yun. Ningmata siya. Ningmata siya. Dayon, though murag grogi pa ang iyang pag-istorya, murag ka ng dili pa kayo siya maka-straight o istorya. Apan salamat sa Ginoo sa positive nga kanang gihatag sa Ginoo mga milagrosong butang gihimo sa Ginoo. And siguro karong adlaw or ugma i-transfer na siya sa regular nga room o dili na kayo lisod para sa nilang Pastor P. James sa mga immediate family niya ang pag-atiman kay na naman sa ICU lahi magod sa ICU kay 9 hours mag-attend nya. Ikaw nga magbantay dito, igo ra ka makalantaw, pwede ka makasulod anytime. Kung dili mo allow ang nurse nga mosulod ka, dili po ka kasulod. No? So, salamat sa Ginoo sa mga nindot nga mga gihimo sa Dios. And samtang nga naami dito, isa gyud sa mga butang nga kanang gibutang sa Ginoo kung kasing-kasing ba nga ang pinakadako nga milagro dili lang ang kayuhan ni Pastor Adel, but the lives of the people that are changed sa pagkakita sa mao nga milagrosong butang nga gihimo sa Ginoo. The more ta makakita nga naay mga butang nga ginahimo sa Dios, mga daw imposible gihimong posible sa Ginoo, muna nga mas mudako ang atong pagsalig sa Ginoo. Amen. Dayon ako'y nasiplatan. I-mention daw atong i-mention. O salamat po sa Ginoo bisan sa timarol na dito sa US, no? Paluyo gihapon sa mga pag-ampo. Ug salamat sa Ginoo successful ang iyang pagbiyahe ug daghan kay mga kadaugan atong naagian. And I believe nga matag usa nato nakasinati tag mga kadaugan. Amen. Kinsa may nakadaog, kaway-kaway pud mga nakadaog. Amen. So pasensya na kaayo kay ang atong testimony is limited kaganiha. No, mo na nga isa ra tayo naka-share sa testimony kaganiha. Duha. Sorry kayo. Duha di ay. So katong wala ka-share kaganiha silang mga testimonies, abangan karong Sunday. No? So atong paningkamutan nga sayo gyud ta makasugod karong sunod Domingo aron nga taas-taas tag time for testimony. Kaysa makausap pa, maayong buntag natong tanan. Amen. So, karong buntaga, actually, ang atong paghahisgutan kaning sa chapter sa Psalms 107, but ato una lamang basahon kining naa sa verse 1 up to 3. Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya, walay katapusan ang iyang gugma. Duyog kamo kanako sa pagdaig sa Ginoo, kamong tanan nga iyang giluwas. Giluwas kamo niya gikan sa inyong mga kaaway o gikuha kamo gikan sa kanasuran, gikan sa sidlakan og sa kasadpan, sa amihanan og sa habagatan. Ang Dios magapanalangin siyang pulong magapanalangin sa matag usa. So kini nga mao nga chapter sa Bible, Psalms 107, kini nagapakita sa expression sa mga salmista nga nagsulat niini, isa kini ka expression sa pagdayig o pagpasalamat sa Dios tungod sa kaayo sa Dios nga bisan unsa ang kahimtang sa kinabuhi sa tao basta mosalig modangop lang gyud sa Ginoo naagyoy himuon ang Dios. Amen. O siguro matag usa nato na ay mga managlahi-lahi nga mga sitwasyon nga atong naagian. Siguro na ay anggid-anggid og mga sitwasyon or kasinatian
Siguro naa kay pagsulay nga susama sa akong mga pagsulay. Na kay mga kabugaton nga susama sa akong kabugaton. Or baka ha, mas bugat ang imong gibati o baka ha, mas bugat ang akong gibati. Managlahi apan ang usa ka Dios nga atong gialagaran able nga makaluwas sa tanan nga budangop nganha kaniya. So dinhi nga chapter makita nato adunay upat ka mga dagko nga mga pagsulay, dagko nga mga trahedya nga giagian sa mga katawhan sa Dios tungod sa mga gitawag kakulangon, tungod sa mga kapakiyasan. Og may mga higayon pod nga ginaalaw sa Ginoo nga naay mga trahedya, naay mga kalisdanan nga moabot sa atong kinabuhi aron nga mahimong mahingpit ang atong pag-alagad nga na kaniya. Kung atong hinumduman, every time nga naay mga kalisdanan maagian ang mga Kristohanon, duha lang kabutang atong hinumduman. Kana siya bagyo sa kinabuhi, posible that is a storm of correction or storm of perfection. Unsa ganitong storm of correction? Storm of correction mao nga gusto sa Ginoo nga ihingpit ang imong kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga mahimong mainsakto ang dili insakto nimo nga pamaagi sa pagkinabuhi. Mo na i-allow sa Ginoo nga naay mga problema, naay mga trahedya, naay mga sirkumstansya nga moabot sa imong kinabuhi aron masabtan nimo nga nagkaanam na day kog kalayo sa Ginoo og nakinahanglan ko sa Ginoo. Og niya diana nga higayon sa imong kinabuhi, imong isurrender ang tanan sa Ginoo kay imong giila nga wa gyud ay koy mahimo kung wala ang Ginoo. You have been corrected. Gikoreksyonan ka, gibadlong ka. Ug salamat sa mga pagbadlong sa Ginoo nga maoy nahimong pamaagi nga kita mibalik ngadto sa Ginoo ug ang Dios pod iyaha pong gi-restore ang mga maayong butang sa imong kinabuhi. Sometimes ang moabot sa atong kinabuhi itawag storm of perfection. Nga usahay makapangutana ang Kristohanon, muingon siya, Lord, nagbinutan man unta ko, nangalagad man unta ko, pero nganong naamang gihapoy kalisdanan, nganong naamang gihapoy sirkumstansya, nganong naamang gihapoy trahedya nga miabot sa akong kinabuhi. That is storm of perfection. Gusto pagyud sa Ginoo nga mas mamulda pagyud ikaw og mahimong mapreparar sa mga dagko nga mga butang nga pagahimuon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa samang paagi kung ikaw adunay sakyanan og aduna kay garahian. Kinahanglan ra ba nga naay garahian usa mo palit og sakyanan? Kay inig rehistro nimo apil na sa requirements, bitaha na lang ron, kaya na may mga insurance mo process, mo na, hayahay na kayo kahimtang mga kuwag sakyanan. Pero kaniadto mo kuwag sakyanan, usa ka i-approve sa LTO, mag-submit ka dito og drawing sa imuhang parkingan. So kung pananglit ang imong parkingan, masigo ang bao-bao, ug unya, nakita sa Ginoo nga kaya kaniyang panalanginan, kapiyalan ka sa gamay nga butang, piyalan ka sa Ginoo, mas dako nga sakyanan, mo na nga, pasination kag mga pagsulay, mga trahedya, gubon ang imuhang daan nga parkingan nga gamay, aron mailisdan og dako. Susama ni ana ang gitawag storm of perfection. God is preparing you for greater things. Ang storm of correction, gusto sa Ginoo nga matulid ang imong dalan. God wants you nga mahimo nga matulid ang imong hiwi nga dalan. Storm of perfection, God is preparing you for greater things. So naani dinhi, una natong pagalantawon diri sa verse 4 and 5. Ingon diri, may pipila nga naglatagaw sa kamingawan, ug wala sila makakita sa syudad nga ilang kapuy-an. Gigutom o giuhaw sila, ug nawad-an
sa tanang paglaom. Dinhi nga mga passage verse 4 to verse 9 nagapadayag diri nga ang Dios nga atong gialagaran is able to save those who are lost in the desert. Naay mga tao sa NIV pang translation, they lost their way. Natigwalaan sila sa agianan. Meaning to say, along the way, nawala sila. Mura atong padulong daw dinhi sa Thanksgiving nato sa atong July 6, July 5. Sa Thanksgiving nato dinhi, imbis dinhi sila padulong, nalapos dito sa tulay sa Tigbalugo. Nawala sa dalan. Natigwalaan sa dalan. Salamat na lang nga nakahinumdom, nakatultol ra in tawon. They lost their way. Unsa man mga gitawag og possible nga hinungdan nganong mawa ka sa dalan. Number 1 gina pastor, wala ka domdom. Or dili siya suhito sa dalan. And usahay pod number 2, dili siya attentive sa iyahang pagbiyahe. Nalapas kay basin nagpatulog-tulog. Nalapas basin na busy naglantaw sa iyahang cellphone. Imbis dito ra siya kutob sa crossing kay munaog na, nalapas kay nabisi siya sa cellphone kay ang iyang gihulat-hulat nga mo reply sa wakas ning reply na gyud. Or nabisi kay nagdula siya dito sa wakas ang level nga di nako malampos, nalampos na gyud. Pagyahat pa, uy, nalapas na. Nawala ang ilahang attention. And tungod kay nawala man, natigwalaan sa maayong nga dalan, ang nahitabo, naglatagaw na lang. Na-missing. Kanabitang magbiyahe. Basi na ay nagplano-plano din og mga long distance nga biyahe, long drive. Kung magbiyahe ka, dili malikaya naagay mga area nga walay signal. Bisan pag naa kay GPS, naay possibility nga ang imong GPS mura siyag maliso. Mawala sa passing. Kaniadto natay time ning adto mi didto sa Davao de Oro. During that time, dili pa siya officially Davao de Oro. Compostela Valley pa na sa una. Comval Province. Pag-adto namo, tungod kay naka-experience ko nga naay mga higayon nga kanabitang actually kawala ang GPS. Katong sakyanan sa kong papa, si ZBD, naato siya GPS. Sa ako pong cellphone, naa may Google Maps. No, naay Google Maps. Gamit na kong Google Maps. Paghuman, ang Google Maps na siya function nga mag-download ka og offline nga mapa. So meaning to say, maski walay signal dihang lugar, makit-an ra gihapon nimo imong kaugaligon sa mapa. Og dili ka kabaluan na, wala ka naka-download og offline maps, pag abot nimo sa lugar nga walay signal, nahibulong ka, uy, ga-street naman lang ni dinhi sa GPS. Unya ang dalan ri liko-liko man. Moto kong gihimo. Ang cellphone nako na ako'y Google Maps, na apo ko'y Waze. So, basically speaking, tulo ka GPS ang akong gigamit. Ug tuod man pag abot na mo atong nailugar nga ginganlan San Fernando. Nga ingon sila, kuyaw kay nang dalana, pastor. Kabantay mo atong naay nagtrending sa Facebook nga naay gitawag lag pangayaw. Unsa nang pangayaw? Naay gitawag tribal war, no? Ang tribo dinhi o tribo dito mag-away sila, magpinatyanay. Kutob sa maagian nilang dili nila kaubag tribo, dili nila kaubag village, ilang pamatyon. Paghuman, ingon sila,
mangaon ra ba na silag tao, pastor? Nya pag-agi namo dito, dagan dito mga bata na usay mga bata na makita na nandalan kay managbo kay mangayog sinsilyo. Ingon siya katong lugar pastor, bata ra inyo nakitaan, pero dito sa mga bungtod-bungtod nagpasalipod sa mga kahoy ug sa mga kasagbutan, nay mga dagko ato pastor. Siya ngaon ra ba na sila tawo? Kun naa day mga cannibals day diri sa Mindanao day gihapon. Dili day kumpiyansaan. Nga samtang nagbiyahe mi, og dito ko magsalig lang sa GPS sa sakyanan, gasigi nagtuyok-tuyok dito ang GPS, og aha padulong, naabot na dito sa mapa, nga naay sapa, nintabok na sa sapa, ang sapa naraman dito sa ubos. Piso na lang daw pliti para langit. Naay uphill, ana, langit na gyud pag abot sa ibabaw, oy, muhimatag di ay gamay. Mudalhog na pod, pag man mutungas na pod, mura kag kapila ning adtos langit. Iniglili nimo dito sa pangpang, gamay na lang kayo ang sapa makita. Nakabintaha lang kay naa pay GPS. Napa koy uban nga mga napa koy kanang GPS nga naka-offline. So kabalo pa ko og aha padulong. Kabalo pa ko og aha na may dapita. Kung pananglitan magkaguba-guba man or unsay mahitabo, kabalo ko og aha mi nga location or unsa nga location diha sa mapa nga pwede may magpa-rescue nga naa mi diha dapita. Ang problema kung nabutang ka sa lugar nga wala ka kabalo, asa ka padulong, asa ka moduol, unsa naman lay imong buhaton. Mo nay nahimo nga kahimtang niining mga tawhanas mga Israelites. They lost their way. They are thinking nga sila padulong sa usa ka syudad. They are very excited nga moabot namin ni ana nga syudad. Nga diin tanan nimong panginahanglanon provided. Tanan nimong gipangandoy matagbo. Very excited sila. But along the way, samtang naa sila tunga-tunga sa dalan, they lost their way. Natigwalaan sila. Ang nahitabo, naglatagaw na lang. Wa na sila makakita sa syudad nga ilang kapuy-an. Di na sila kabalog aha muagi para muuli. Wa po sila kabalo og aha sila muadto. Kada kong problema hagyon. Gawas pa ni ana, wa na sila kabalo, aha silag pagkaon, og aha silag ilimnon, kay naa sila sa disyerto. Ang disyerto igsuon is isa sa mga alagianan sa tanan nga mga nangalagad sa Ginoo. Kung imong lantaw sa kinabuhi nilang Moses, sa diha nga gipagawas sa Dios ang mga katawan sa Ginoo, gikan sa Egypt, padulong dito sa land of promise. Unsay una nila nga giagian. Sa dihang migawas sila sa Ehipto, naa pa nila ang grabe nga kadasig and excitement nga makita nila ang land of promise. Yuta sa saad nga diin kung ikaw nangandoy kag dugos, di na ka kinahanglang mamuhag pagkagputyukan. Patungod lang kas balayan, putyukan, magbutang kag balde, itiod-tiod, naa na kay dugos, libre. Di na ka mapaakan pa. Flowing with milk and honey. Nga kung naa may baka, maski kaluha ang anak sa baka, duha. Magtutoy sila dito sa tutoy sa inahan nila ang baka. Naa gihapoy sobra. Overflowing, nang hingapin. Napato si Joshua o si Caleb, pagsulod nila sa land of promise, nagdala sila og mga bunga, gikan sa yuta sa saad. Naapoy nagdrawing pod, nga mauni ang hulagway nila. Paggawas nila sa land of promise, pagpakita nila nga mauni mga bunga dito. Naay mga bunga sa ubas. Grapes. Kung sa kagamya atong grapes din Kasi nakapalit grapes. Gagmay.
Di ba? Murarag kuko kadako. Pero kato ko nung gidala ni Joshua o ni Caleb, murag kinumo kadako. Karon mo palit ka og 1 kilo nga grapes. Pwede ra ikaw usa muhurot ana. Pero siguro sa time ni Joshua ni Caleb nagdala sila og grapes nga gikan sa land of promise, tag kinumo dak murag isa ka buok, busog na ka. They are very excited, but before sila mosulod sa land of promise, muagi sila disyerto. For what reason gipaagi sila sa disyerto? Gi-explain na daan sa Dios dito sa Deuteronomy. Nganong gipaagi mo nako dinhi aron pagtanaw, pagtino kun kamo musalig bagihapon kanako. God will try to test you. You will be tested. Dili aron nga moingon ang Ginoo approve. Because God knows everything. Kakita siya nimo. Kaila siya nimo. But paraon sa manang testing, Pastor, that is not for God's approval, but for your approval, nga ikaw mismo makaingon, nga salamat sa Ginoo, naagi di ko'y pagtuo. Kay nakita na sa Dios, naaba kay tinon nga pagtuo, wala. He knows that already. But the purpose of testing is for you to find out nga ikaw naaba kay tinuod nga pagtuo. Muna kung makadungog ta sa pulong sa Ginoo nga mura magiingon nimo pastor nga wala ko'y pagtuo, that is not judging you. Dili ako mo'y naghukom nimo. But that is for your perusal, for your review. Aron ikaw masayod kung ikaw naaba ni ana nga pagtuo. So sa diha nga nagkalisod na sila, wa na sila'y kapadulngan. O maguning mga Israelites diya sa Bible. Sa panahon nga sila nagkalisod, sa panahon nga sila wa damo, dangop sila sa Ginoo. Panahon nga naanay panalangin, makalimot na pudayon sa Ginoo. Naghuna-huna sila nga kining panalangin nga among nadawat gikan sa Ginoo is for enjoyment and for satisfaction. Ako go'y naningkamot ani. Ako go'y naghago ani. Forgetting that God has provided for them. Kining kwarta makapa-amnesia. Kining panalangin makapa-amnesia. Mutuo ba mo anak? Mutuo mo anak nga kanang kwarta makapa-amnesia? Wala na mo tingog. Kaya naamay sayings ang kalibutan. Sumpayin ninyo kung familiar mo. Utang lipay-lipay. Pagpaningil na, di ba na kay utang? Ha? Wala oy. Naamnesia. Even small amount, maka-amnesia. Muna si David nagampo siya, Lord, ayaw ko padatua pag-ayo kay basin makalimot ko nimo. Giangko na lang ni David. Naana di ay gi-imply ang Bible nga kung napuno na kas panalangin, na ay dakong posibilidad nga makalimot ka sa Ginoo. Niingon po siya sa Ginoo, Lord, ayaw po ko himo ang pobre po kayo kay basin makapangawat ko. So, dapat igo-igo lang. So sa diha nga wa na sila'y kapadulngan, sa diha nga wa na sila'y kaadtuan, wa sila'y kapangayuag tabang, salamat na lang that our God is an omnipresent God. Saan ang omnipresent? He is present everywhere. Naa ang Ginoo sa tanang dapit. Naa siya dinhi sa akong tapad. Naapod siya sa imong tapad. Naapod siya dito. Na silang Rev o si Pastor Adel dito sa Cagayan. Naapod ang Ginoo dito. Kauban nila.
O bisan kinsa nga atong mahal sa kinabuhi nga nanimba karon, naapod uban pod nila ang presensya sa Ginoo. Sa diha nga mga Israelites nabati nila wa na sila'y kadangpan, in verse 6, taliwala sa ilang kalisdanan, gisangpit nila ang Ginoo. Mula na'y nakanindot. Nga panahon sa kalisdanan, ayaw pangitaa si kumpare o si kumare. Panahon sa kalisdanan, ayaw pangitaa si nanay, si tatay. Unaha gyud pangita ang Ginoo. Kay kung si nanay o si tatay, si kumpare, si kumare, si kuya, si ate, si uncle, si auntie, o kinsa imong gustong duolon, ang tao walay unlimited nga finances. Kung muduol ka ni nanay, ni tatay, siguro makahatag siya karon. Sa sunod higayon, makahatag siguro gihapon. Pangutana sa sunod, naa pa ba? Kailain ra ba kinaiya ning tawo? Usahay. Nga sige hangyo hala gihatagan, sa gatusan ka hangyo gitagaan, sa isa ka hangyo na balibaran, bati na dayog batasan. Pero wa na dire. Kung naaman sa una, gihinulsulan na pod. Muna kinaya sa tao. Muna nga imbis sa tao, tamo duol sa Ginoo. Gisangpit nila ang Ginoo, og sumpay diha, o giluwas niya sila sa ilang mga pag-antos. Giunsa pag-provide sa Ginoo ang tubag, ingon pa diha, gidala niya sila padulong sa usa ka syudad aron adto sila magpuyo. Gitagaan sila sa Ginoo og giya. Gidala sila sa Ginoo. Gitultulan sila padulong sa usa ka syudad. Wala miingon diha, og sila gipamunit sa Ginoo, giaswat, gibutang. Kundili, gidala sila padulong, meaning to say, gigiyahan sila sa Ginoo. Usahay kita kung naay problema, moingon na dayon, ang tubag ana Brad, naas pulong sa Ginoo. Moingon nita, kana, sige, maghisgot tag pulong sa Ginoo. Kay basin mo na solusyon sa among problema, minaw din sila sa pulong sa Ginoo. Unya ang pulong sa Ginoo kay more on instruction man. Panghalot na dayon, imbis na ay problema, naanam noy sugo. Suguon naman hinuntas pagpanglakaw, pagwalis mayong balita. Problema na ganita. Daghan pagsugo, kini mo na sugo, higugma ang Ginoo labaw sa nga tanan. Magsimba na lang ta perminti ani. Usahay sobraan lang pod ba? Kanang giingon diha nga higugmaa ang Dios labaw sa tanang butang, meaning to say, you prioritize God on everything. Pareha ra gud na sa giunsa nimo pagbalance ang imong paghigugma sa imong trabaho ug sa imong pamilya. Kinsa may imong mas gihigugma, imong pamilya, imong trabaho. Kung mas gihigugma nimo ang imong pamilya, priority nimo imong pamilya kaysa sa imong trabaho. Pero wala nagpasabot nga wa nimo higugma ang imong trabaho. Sakto dili. Gihigugma gyapon imong trabaho. Kay provision ba po na sa Ginoo. Kung tagaan mo trabaho, sige mo kampo, Lord, tagaay kong trabaho. Kanang trabaho nga imong giampo, nga imong madawat, ampingi in tao na. Kay maski pa og halos dito ka sa simbahan na magpuyo, dito na ka sa simbahan mo duty, kay ang Ginoo imong pahimutan, ang pangutana, nahimo ba kang panalangin sa imong employer? Nga sweldoan ka. 8 hours a day, sitloan. Nga wa kay duty-duty. Makapanalangin ba? Dili.
Una, you need to know your priorities. Sa diha nga nawad-an na sila sa dalan, mayong pamagi, salamat nga naay giya nga gikan sa Dios. Sa diha nga nanay giya, ilang gituman, gihatod sila sa Ginoo sa usa ka syudad nga didto sila magpuyo. Verse 8, ang ilang pagdaig sa Ginoo, ingon sila, angay silang magpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang gugma nga way paglubad. Grabe gyud ang gugma sa Ginoo. Way lubad-lubad. Tungod sa katinangalahang butang nga gihimo niya alang kanila, gipainom niya ang giuhaw o gipakaon ang gigutom. Grabe provision sa Ginoo. Pag-ingon pa diha ang iyahang gugma way paglubad. Dili mo lubad ang gugma sa Ginoo. Tinuod ba? Yes. Lupigan pa ang gugma ni Dudong ug ni Inday. Ang gugma ni Dudong usahay irong buang ra maoy katapat. Sa mag-uyab pa, grabe ka holding hands. Ultimo na ay libaong gamay. Day, paghinay, day, kay na libaong. Ultimo, paglingkod, plastarag bangko. Ay naiabog, gamay. Papaan pa. Lingkod, day. Sana all. Pag-date nila na ngaon, ning action man si Inday, kuha na si Dudong dali, tubig. Kaya natukan. Sana all. Pero pag kami niyo na, halos galisod na ginawa, uwi po kayo ka, oy. Dagko magukay kag nilamunan, hinay-hinay po. Wala, pusga na to niya, kay muna-muna na gid niya bawi siyang ginhawa, kay tininuod na gitong natukan. Sa diyang nag-hike sila sa dalan, gabusyad-busyad ng tiyan, sa una kay kuyog pa, muingon na din, pagdali niya, gaya-iya lang ka. Sa una ang han, nahimo ng huy. Huy! Tingon nga, ang nindot nga ngalan, ilisdan og mas nindot nga ngalan. Ang ngalan nga Maria, ilisdan kuno og sweetheart. Unsa pa? Honey, babes, baby loves. Pagkaminyo na, nahimo ng iyay, pagdali di iyay. Muna yun diya, ang gugma sa tao, posibleng mulubad. Pero ang gugma sa Dios, why paglubad? Naahaman tamo salig, salig sa Dios. Amen. Ikaduha nila nga problema na agian. In verse 10, may nagpuyo sa kangit-ngit nga binilanggo nga kinadinahan. Kay misupak man sila sa sugo sa labing gamhan ng Dios, o gisalikway nila ang iyang mga tugon. Nangaugtas sila sa ilang bugat nga trabaho, o inikatumba nila, walay motabang kanila. They lost their freedom. Nawad-an sila silang kagawasan. Pansalamat na lang ang Diyos nga atong gialagaran. He saves those locked in dungeons. Katong mga binilanggo, kaya sa Diyos nga iyang ipahigawas. Matod pa diha, nagpuyo sila sa kangit-ngit, binilanggo kinadinahan. Grabe, no? Kung imo kunong lantaw ng itawag nila Roman prison. Ang Roman prison, hayahay ra kayo ni ato ang bilibid. Kay katong naay nag-grade sa bilibid, katong mga high inmates,
Mga dagko kaayog mga kaso. Pagsulod pa sa ilang kwarto, naay aircon, naay jacuzzi, naay imnanan, naapay perform, mga magband dito, mag-perform. Kuyawan. Ang gwardya in town dito sa gawas, wilduhan sa government, nampiling ra dito sa kilid, kay katulgo na kayo, kasi pirok-parok ang ulo, pitok-pitok ang mata kay katulgon. Ang ilang piniriso dito sa sulod, nag-party-party. Ambot lang ka, unsa na kay update ron, kay wala naman po'y nag-raid dito sa Bilibid. Pero sa Roman nga prison, naa sila'y outer cells, naa po'y inner cell. Dito sa outer cell, mga gagmay ra o kaso, sud ka dito sa bilangguan, nga makakita-kita ra ka sa gawas, makaantaw-antaw ra ka, kinsay mga tao nga naa sa gawas. Pero kung dako-dako imong kaso, dito ka sa inner cell. Nga diin, isulod ka sa ngit-ngit kaayo nga prisuhan. Paghuman, gairon ang imong kamot o ang imong tiil. Bintaha lagi palingkod ka. Nagiuban, gipatindog, gibitay ang mga kamot. Gado pa. Gikadinahan ang kamot, gikadinahan pud ang tiil. Tibuok adlaw ka magdupa. Og everyday, naa sila'y rasyon. Ingay mo tapad, hayahay. Naa sila'y rasyon. Kada adlaw, muingon na dayon tang warden, ops, 40 kalatos. Kisa may ganahan ninyo anak nga klaseng prisuhan? Magpapriso pa ka? Kada adlaw na kay latos. Pag human imong latos, patindugo na po ka dito, gaad imong kamot o ang imong tiil. Grabe nga kahimtang. Og unsay hinungdan? Matod pa diha, kay misupak man sila sa sugo sa labing gamhanang Dios o gisalikway nila ang iyang mga tugon. Naay mga tao nga dili sila mutuo nga ang Dios mo disiplina. Naay mga tao karon nga panahon nga kung sila mo gwali, pag muingon na gani magwali muingon nga ang Dios mo disiplina, ang Dios mo badlong, muingon na din sila. Dili man na mo ang Dios sa Bible. Kay God is love. Ang Dios gugma. Say na misinterpret nila ang tinuod nga paghigugma. Maghatag kog example. Kung may usa ka tao, butang nato siya pulis. Pulis nga amahan. Unya ang iyang anak na hilambigit sa droga. Unya nadakpan ang iyang anak. Unsaon man niya pagpakita sa iyang pagigugma karon sa iyang anak? Saman, piyansahan niya. Moingon ba siya, sir? Gihigugma gid na ako niya akong anak, sir. Piyansa lang ko, sir. Ayaw lang ni prisuha, sir. Kay luoy ki, sir. Gihigugma ra bagina ko ni. Pangga ra bagina ako ning bataa, sir. Mao ba na tinod nga paghigugma? Dili. Once imong ginatolerate ang imong anak, dili na paghigugma. That is obsession. Gusto nimong magpakaamahan sa dili insakto nga pamagi. But na-bless ko atong na usa ka testimony sa usa ka general to siya. Sa diha nga ang iyang anak nasapnan. Gara-gara pa yang papa. You are not authorized nga ako inyong dakpon. You're not authorized to imprison me because my father is a policeman. And he is a general. Wow, sana all. Pag-abot sa iyang papa, isa lang kapangutana. Unsa ka tinuod ni, nga ikaw ni, ingana. Base sa ebidensya, tinuod ikaw ni. Unsay kasulti ni mo ani? Ingon siya, ako na pa.
Pero nagatuo ko nga makauli na ko, kay naa naman ka, gisag pa, largo siyang papa. Pa! Prisuhan ninyo ni. Sumala sa unsay gisultis balaod. Hilak ang anak, pagigugma makakunin mo. Yes, I love you. Ug tungod sa akong paghigugma nimo, gusto ko nga makat-on ka. Mubarog sa imong kaugalingong mga tiil. Nga imong atubangon unsa ang silot nga para nimo kay naa man kay choice magbuhat anak. Na priso siya. Pag-abot sa time nga imong gawas na siya sa prisuhan, uli siya dito siyang papa. Nakasabot rapod siya, ingon sa siyang papa, salamat nga imong gialaw nga mapriso ko ug tungod niya na himong narehab hinuon siya, nawa na ang iyang gana sa druga. Ang Dios nga atong gialagaran, gamhanan nga Dios, mahigugmaon nga Dios. Mao nang naay panahon sa atong kinabuhi nga halos daw ilabog ta ngadtos kangit-ngit. Nga din mabati nato wa namang gyud koy mahikap. Ngit-ngit gyud wa na kay makitaan. Asa naman ang akong mga friends? Sa kanta pa, sa panahon nga ako aduna pa. Mga barkada makita pa. Sa panahon nga ako wa na'y kwarta. Wa na'y barkadang nakaila. Sa dihang nabilanggo na wa gyud barkadang ning bisita. Pagawas nas bilangguan, ilhon na pod kay basin mo palit na pod ni. Amiguhon na pod balik. Mao na ang kalibutan. Pasalamat sa Dios, may mga panahon ginaalaw niya muagi ta nga daw kita binilanggo. Aron nga kita mahigmata nga ang tinuod nga kagawasan naa sa Dios. Daghang mga tao nagdahom sila nga ang kining kagawasan nga gihatag sa Dios is meant to be enjoyed sa pamaagi nga gusto nato. Naay miingon, sala sa Ginoo nganong gialaw niya nga naay sala. Sala sa Ginoo nganong gihitagaan ta niya og freedom or free will. Kamo. Kinsa man ninyo nga muingon nga salamat sa Ginoo sa free will. Taas ang kamot. Wala man. Unsa nang free will? Kana bang naa kay kagawasan sa pagpili ba? Gihatagan kas Ginoo kagawasan sa pagpili. Nalipay ba ka ana? Wala. Taas daw kamot tong nalipay ana. Sige. So katong wala nagtaas, duha lang kabutang. Tagaan ka sa Ginoo og free will or wala kay free will? Unsay example sa walay free will? Robot na. Way kagawasan. Di ba? Og magdula ka og robot. I-control nimo robot, lakaw ang robot, bisag gikapoy ang robot, halalakaw gyud siya. Maski na og nalubat na hala palakon lakawon gihapon ang robot in town hinay na kay mulakaw kay lubat. Inumdum ko ni Blaze, papalit siya siyang mama gahapon itong traktarak. Amot nakakita ba ni sila itong traktarak nga, di ba tiri, mudagandagan, siga-siga, napay music. Lingaw kay siya dula. Tiyo-tiyo duol siya nako, ingon din siya pa. Ibali pa kay ninghinay na mudagan. Ipabali niya ang bateri kay hinay na daw mudagan. Lubat na. Ikaw kuno be, gikapoy na hala, dulaan ra gihapon. Mo na siya robot. Wa kay kagawasan. Salamat sa Ginoo gitagaan ta kagawasan. Na panahon mo bati ka kakapoy, pwede ka mayon gay kapoy mangko ay. Pahulay. Free will na. But there are people nga ginaabusaran nila ang kagawasan nga gihatag sa Dios. Kay ang Dios bitaw grasya.
Unya nako mga lagad inig tiguang nako. Kanang hapit nako mamatay. Unya nako mga lagad inig maglubog nako. Unya nako mo mga lagad sa Ginoo kung kanang luya nako. May lagmaabtan pagkaluya. Kay ang kamatayon dili mananghid. Natoy nag-trending ganito no tong mga estudyante. Og nakabalo pa lang to sila atong adlaw. Maglikay na to sila moagi ditong dapita. Maglikay na to sila maglaag-laag kung mananghid pang kamatayon, laaga ni muron kay kuhaon mo nako. Og nakabalo pa lang to sila, di na to sila moadto. Pero kay ang kamatayon dili mananghid. Muabot sa takna nga wa nato damha. Usahay mo ingon ta kaluoy no nagsakit nagantos, bintaha pa lang nagsakit nagantos. Kay naa pa say panahon malandong og maghinulsol Ginoo. Kaluyin taong ko. Pwede pa. Kung naaman siya na kinabuhi des kasalanan unya gipaantos siya sa balatian, pwede pa siya maghinulsol. Naapay chance, naapay time. Ang problema og di na moagig sakit. Largo na. Saon na lang. Inig atubang nimo dito sa Ginoo, Lord, mangayo biyon ta kog pasaylo Ginoo niya kay na did on the spot man. Kasabot rapot ka Ginoo, oy kailago ka, kabalugo ka sa akong kasing-kasing. Naa naman ka na sa imong kasing-kasing nganong naghulat pa man ka og dugay panahon. If you are convicted, konbiktado ka nga maghinulsol karon, himuha karon ay nahulataon niya. Kay basin di ay wa panahuman si Pastor Ogwale ning balik na ang Ginoo. Pwede pa kami yun, Lord, nagsaad ako Lord, unya ako magsimba Ginoo, manghinulsol nako. Gihulat lang na akong konklusyon ni Pastor nga maghinulsol ko. Kung di ako sa gilingkuran ni mo, gikonviksyon na naka nga maghinulsol, ay nahulatag mag-altar call pa. Kay dili tanang mensahe na altar call. Dili tanang panahon nga na tagaan tagtsansa for prayer. Himo na daan og lakang. Amen. Manayaw kalimti, may panahon i-allow sa Ginoo nga murata i-isolate. Nga mabati nato nga murag wa nay tao sa atong duol. Wa na tay mahikap, wa na tay maduulan pa, wa na tay masangpit pa. Kutob na lang ta sa hilak, kutob na lang ta sa tiyabaw. Hinayo nimong hilak, way nakadungog. Kusgo nimong hilak, wa gihapoy mo duol. Una nga, sentimental na lang, magpa-music sa cellphone. Pa-music sa cellphone atong mingaw kay nga kanta, tiyabo di siya, ning agi man ang ads. Sa to nga ads, na jet. Ay, nang ads man, oy, wala atong emote. Skip ad. Pag-play na po, hilag mo. Bisan unsaon panimog tiyabaw diha kay nagmahay ka. Mas may pay muduol ka sa Ginoo. Ito sa verse 13, taliwala sa ilang kalisdanan, gisangpit nila ang Ginoo o giluwas niya sila gikan sa ilang pagantos. Gisangpit nila ang Dios. Gisangpit nila ang Ginoo. O verse 14, gipagawas niya sila gikan sa kadulom o kangit-ngit. Bot pasabot, God enlightened them. Ang kangit-ngit giilisdan og kahayag. Di ba si Jesus mo ang kahayag? John 8:12, ingon si Jesus, ako ang kahayag sa kalibutan.
Si bisan kinsang maglakaw, kuyog kanako. Dili na maglakaw sa kangit-ngit, kundili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Gitanggal sa Ginoo ang kadulom sa ilang kinabuhi. Gipagawas sila gikan sa kangit-ngit o gipangbugto niya ang ilang mga gapos. Ang mga gapos nagsimbolo sa kining gitawag og slavery, pagkaulipon. Daghan mga tao nangandoy kabag-uhan, pero nganong dili man mabag-o, ginapos gihapon sa bisyo kasalanan. Dugay nagsinimba. Pero ang binuhatan, mao Japon, kaon jabas. Panahon sa panimbahon, inigmuli na, nato kuno nagkuyog ang demonyo o ang anghel, nanuod sila simbahan. Makasulad ay ang demonyo sa simbahan, pastor? Ngano day ang simbahan? Dili day kasulod ang demonyo sa simbahan? Kanang demonyo, musimba mo na, basa kinag-Bible ang yawa. Basa bag-Bible ang yawa, gamit og bersikulo. Matthew chapter 4, basahan ninyo niya, gamit si Satan og bersikulo. Kuno to'y anghel og demonyo, suroy sila dito sa simbahan. Abot dito, anak na itong demonyo. Wa jo ko'y ako diri ba kauban ba? Ingon ang anghel, pilde jo ka, dinhi simbahan, wa jo kay imo dinhi. Kaya nga naman, panahon sa panimbahon, murag di makabuak baso. Kay usahay ang tao, inigsud simbahan, transformer. Usa mo sod sa gate sa simbahan, transform! Kristohanon ko karon, transform! Balaan na dayong kayo. Pagsud simbahan, nawa ng pagka adoy-adoy, buutan na. Pag praise and worship, luya ng demonyo, wag yan. Wag yun ko'y ako, kay halos tanan, ambak man, gusto kayo makaambak. Hala mo sayaw ta, hala mo dagan ta. Grabe yun. Pero panahon sa wali, ingon dayon ang demonyo, uy, na ako'y kauban. Asaman. Kato dito, nagtilagak ang laway kay nakatulog. Ang iPhone mo paglingi, wa may nakatulog. Gidala po daw siya dito sa parian. Ingon po ng demonyo, balos ko, balos. Abot dito sa parian. Siya lantawa daw, og na ba kay kauban din ana-ana ng anghel. Wa siya kabantay to primero. Pagsinggit na karon, City Gis. Ay, ang nagmasyada. Ingon ng anghel, agoy. Katuman itong kusog kayo mo testimony. Uy. Piligro ka diya. Amping. Kay naay nagbantay. May ebidensya na nagbantay, Pastor. Hebreano 12:1. We are surrounded by a great cloud of witnesses. Kinsa man ang mga witnesses nga naa diha, ang 1,000 of angels. Sa diyang mi-declare ka mo alagad ka sa Ginoo, ang Dios nag-assign nimo 10,000 angels. Abi na kung isa ra, Pastor, guardian angel. Isa may gatudloan ng isa ra. In every believer na ay naka-assign nimo
10,000 angels. Nagbantay na nimo. Abi nimo, malipat nimo ang isa ka anghel. Naapay 9,999 nga nakabantay. Murang bisag unsaon imong tago, maritison, masigon ni pastor, ano nakabalo man ni pastor. Kinsa jud kay informant ni pastor, no? Ayaw ka. 10,000 angels. Each angel, matag anghel. Napatoy description sa Bible nga naay anghel diha nga tibuok lawas, nalukop og mata. Unsaon man pagkalipat ng anghela? Aron di ka magproblema, ayaw naglipata. Pag tinarong na lang yun, di as pag-alagad sa Ginoo. Amen. Ayaw nag-isalikway ang mga sugo sa Ginoo. Na aron gusto gyud nimo nga masinati gitinuod nga kagawasan, sangpita ang ngalan sa Ginoo. There are lots of Christians, daghan na mga tao nga nagsugod nagsimba. Nangandoy kausaban, nangandoy mausab, nangandoy mawala ang ilang gana sa bisyo kasalanan. Rigsoon mo yun ko. That time nga imong isurrender ang tanan diya sa Ginoo, wala nagpasabot nga nakalimot na ka. Kisa may nakaagi ninyo og panari sa una. Nen karon nangalagad naman gyud mo sa Ginoo. Pangutana. Nakalimot na mo unsaon pagmasyada. Kabalo gyapon. Elementary ko sa una, apil dula ko anang taksi-taksi. Sa una ranon to ha, elementary pa ko. Pero karon kabalo gihapon ko sa balaod unsaon pagpanaksi. Pila na to katuig, na pastor nako, di gihapon na malimtan. Kabalo gihapon ka. Okay, sa may nakaagi ninyo ana sa unang magdula og numero. Maglinya-linya, mag-triangle, mintin. Mamino sa radyo atong nay, bakos, sapatos, chinilas. Kabalo lagi ka pastor, ay ano God. Wa ko ning apil ana, pero nganong nakabalo ka pastor, lang amo silingan sa una, lanog ka yung radyo. Kada alas 8, alas 9 gabi mo na atong alarma. Kisa may nakagi ana. Ayaw ko inag nakalimot na mo ato inyong anggol-anggol. Dili na malimtan. Bisan pagkatong nakaagi mo atong bisyo sa una nga mo inom o bisan unsa nga mga klaseng ilimnon sa diha nga may kumitar mo sa pag-alagad sa Ginoo, ayaw ko ingnan ning kalit nagkawala imong gana ato. Manladok gihapon oy. Pagkita nimo atong ang baso gisingot, giuhaw manong kuda. Ha? Ayaw kumpiyansa. Kung pananglitan ikaw sa una, hilig kag mga chicks, delikado. Wala na nagpasabot nga inignaay mo agi diha nga puti nga paa mo yung kag. In Jesus' name, praise the Lord, praise the Lord. Ang unod nun nga gana naara gihapon na di na mawala. Pero sa diha nga imong isurrender ang tanan sa Ginoo, every day is a process. Every day, ginamulda ka sa Ginoo, ginamulda ka. I-share lang nako niya. Natoy time sa una, pag-graduate na ako sa akong unang kurso sa una, diploma, DIT, Diploma Information Technology. Before ko mi-graduate ako, nakaagi ko anang sa DXN, nakaagi mo DX, product sa DXN. Nga na sila acupuncture, doktor man dato siya, puncture. Piso-piso imong kamot.
Piso-piso. Ana din yung finding sa kuha, yun siya, kusog ka mo inom? Anak ko, tubig. Siya, dili. Mainom ka no? Di ko mo inom, sir. Siya, di ko mo to. Inom dyan ka ba? O dili lagi. Giungungan niya. Ato-ato rani, dili. Kabalo imong mama. Mainom ka no? Kukro man akong imnon, sir. Di dyan ka mo angkon ba? O dili lagi ko mo inom. Nasuko na ko. Halos na ko. Hapit na ko sumbago. Lagot na ko nimo ha. Dili lagi ko mo inom. Nya naka-uniforme ko kuha to, STI, bitaw nga, ang uniforme diha nga katong barong o kuhan. Siya, estudyante pa man ka no? O estudyante, sa kurso. IT, computer. Programming ang mong focus. Sige kabilar. Sige kabilar. Kay ang bilar di ay equivalent ra sa nag-inom. Isa ka gabi kang way tulog, mura ra po kag ning hurot og mga more than isa ka case di ay nga ilimnon makahubog. Paghuman, tungod kay ing ato ang lifestyle, sige bilar, mao to nga hilab ang imong tukoto, magsigig pangitag mga pagkaon. kaon dito. Ingon na siya taas imong sugar. O daghan kag bawal. Kabalo mo sa akong mga bawal? Pareha sa bawal sa mga high blood. Bawal kag isda nga dili tilugon. Bawal kag isda sa pispan. Kung kaon kag isda kinahanglan na ay himbis. Lisura kan unang isda na himbis. Oy, sa himbisan pud nimo sa iluto. Bawal kag baboy. Og manok pwede ra gamay. Daghag bawal. Bawal ka ini. Nakoy isa ka papel, murag isa ka banpipiran. Mga bawal. Isa sa bawal nga lisod kaayo na kong tumanon. Bawal kag litson. Kada Sabado Thanksgiving. Pag Thanksgiving karon na ay litson. Primero na kong kita. Panguhit dyan ko sa litson, gamay lang. Di man ko matagbaw, dungagan ako gamay. Dili lagi ako, dungagan ako, nanto, dakuan na lang. Lisod primero. Until such time, na ako yung mga tambal, pang tumaron. Nakainom-nom pa ko, ang initials ito, RJ o GL. Idungan. Paghuman ang akong kape, mo to nga dito ko naanad og kape nga black coffee nga walay sugar. Mo to'y sinugdanan nga ang kape nga pait, halos kilawon na nako. Lami man din yung kape di ay. Dito ko nagsugod nga ganahan ako mga pait. Dagag bawal. Pero kani di ay gibawalan ka? Desisyon ra di animos kinabuhi gikinahanglan. If you decide nga dili na kaanang butanga, kaya nimo mabiyaan. Ato nga time baskig unsa kalami ang litson ug ang humba. Naapatoy mga tosino, napay ginagmay nga lami kayo pagkakuan, pagkaluto, pagpanlad kas kalami. Kay bawal man. Nakadungog pa jud og mensahe pulong sa Ginoo. Nga kung imong atimanon ang imong lawas, pwede pa kang gamiton sa Ginoo sa tag-as pang higayon. Pero kung di nimo ampingan ang imong lawas, ano pa mang patasan sa Ginoo imong kinabuhi? No, kung kamo daw binamoy sakyanan kagang-kagang, di naapoy branyo, may inyong gamiton. Katong branyo, dispose ang kagang-kagang. Una nga, kung gusto ka nga gamiton pa ka sa Ginoo taas nga panahon, ampingi imong kinabuhi. Hangtod pag-abot sa panahon, Thanksgiving, lami kaayong litson, humot kaayo. Gipasiaw lang nako to. Sudan kog litson. Ang baho lang sa litson akong primero gisudan.
Hangtod nga ningon na jud ko, di na jud ko, layo na jud ko. Mga 2 to 3 months, maski pag duha ka litson gatapad, maski pag ako pa'y paaswaton sa litson,